ikaw lang. Let every word that come out of my mouth, Father God, let it be a two-edged sword from every heart tonight. Ikaw ang magabanggo sa tanang kinabuhi, O Diyos, karong gabi una. We will go on from this place. We are never be the same. In Jesus' name. Hallelujah. Pagpapanatuloy ng Diyos. Hallelujah. Sa mga kusgan na lalaki, okay lang ba ipamove na po gamay at trust para palakaw-lakaw na po? Karong gabi yun ng mga igsoon, basin mag-wonder mo na sige ba sa inyo, excited mo for about love, hallelujah, or relationship. Okay na mo dira? Ha? Okay na mo? Praise God. Palampakan sa nato si Lord, my soul. Hallelujah. Karong gabi yun, wala man siguro nagplano diri nga mag-date pa kung mananing fellowship na to, no? No? I hope wala diri mga igsoon because nata karong gabi yun just for one thing, is just to worship the Lord. Amen. Hallelujah. And God is about to change your life nga pag uli ninyo, paghawa ni mo na dapat may matransform sa imuhang kinabuhi. Tomorrow, the world will celebrate love. Pero sa kalibutan to na standard, kahit sa tuwa. Ganina, mamalit unta kog bulak para sa patay, kay namatyan mig membro dito sa Maitom. Pero wakoy mapalit na bulak sa patay, kay ingon nila, wala daw available na pangpatay, pang kuan lang tanan, pang uyab-uyab lang tanan nga flowers ang available. Mano ta ko nga pagpatay lang patay na patay ako sa kanya no, pero patay na himo wa magit bulak na pangpatay gyud. So watay mapalit nga pangpatay nga bulak. Tanawa niya ang kalibutan, they are celebrating love by the world's standard. Hallelujah. Pero kabulo ba ka ang gugma sa Ginoo mo nang makapatilaag, makapasiga sa kalayo sa ato ang kinabuhi. Amen. The more that you encounter the love of God, the more na siya magasiga ang kalayo sa imuhang kinabuhi. Do you know that? From ashes to flame. From ashes to flame. Hallelujah. Flame is useless kung dili nato ma-maintain ang kalayo sa tuwang kinabuhi. Walay pulos ang atong pagsimba mga igsoon, walay pulos sa pagkatinatan nato sa fellowship if we are not going to maintain that fire of God in our life. Ang kalibutan ugma, ilahang pasigahon is that flame of love, that worldly kind of love. Pero kung ikaw tinuod ka na Kristohanon, you don't celebrate that kind of love. Kaya nga naman, kana na klase na gugma, ma-experience na ito matag-adlaw sa tuwang kinabuhi. Why? Because we are filled with the love of God every day. Amen! Kana imong tupad mo, produkto na sa gugma sa Ginoo. Kana imong tupad, that is a product of God's love. We are all product of God's love. I am a product of God's love. That's why we are not called na mahimot ang abo. From ash. Ayaw pagpabilin nga abo igsoon. Ayaw pagpabilin nga naka sa simbahan, pero spiritually speaking, mura na kag abo. Amen. Kada na kay abuhan. Dili ka makapakalayo kung naay abo, kinahanglan tang tangon nimong abo para magpasiga o kalayo. That's why if nakakaroon rin sa church and you feel now, Lord, naunsa naman ni Lord, nawala man akong kalayo. Then God is about to change that in your life. Leviticus chapter 6, hallelujah, ingon dira, remember the fire must be kept burning. Say burning. The fire must be kept burning on the altar at all times. Dapat dili lang ka pang Sunday mga igsoon. Dapat dili lang ka pang prayer meeting. Dapat dili lang ka pang youth fellowship. The Word of God says at all
Dili lang kung na youth camp. Dili lang kung na ani na activity. At all times. Lisod kayo pagabot og Domingo, pagabot og youth fellowship, grabe kayo kakadasig sa Ginoo, pero paggawas nimo, tuwa po ka, nag-entertain po ka sa imong uyab, nag-entertain po ka sa bangbutan, nag-entertain po ka sa iyaha, tago-tago kay pastor, tago-tago kay leader. Hallelujah! Amen! The fire must be kept burning on the altar at all times. Asa man ang altar, mga igsoon? Where is that altar? Huh? Young people, you are that altar. Amen. Inaitupad, you are that altar. That's why ganina, before ka nisulod sa word, ni-flow sa worship because kinahanglan ng altar ma-prepare. Ang altar igsoon, dili na mo ginadikit na to sa dingding, dili na to kanadikyan na decoration na to og LeBron James or police or nurse, dili na kana ang altar na tong nila pabutang-butang sa gawas sa tong balay. The altar is us. It's what inside of you. Word of God says, it must never go out. Pila diri sa inyo ha, nabati ninyo na murag anam-anam mo kahinay ang kalayo ninyo sa Ginoo. Hello? I believe you are here tonight because you want to be on fire for God. Ug base uban sa tuwa diri, nag-anam-anam na po kahinay ang ilahang kalayo diha sa Ginoo. Ug mabatian na po na sa pagpagalingon igsoon, ang ministry dili na makasustain sa imuha. Ang imong pagtugtog sa tubangan dili na makasustain sa imuha. Imong pag-worship lead, imong pagwalit dili na makasustain sa fire. What sustains the fire is your personal intimacy and devotion to God. It's not the ministry. It's not how good you sing the song. It's not how good you play the instrument. It's not how good you preach. Pero kumusta ang imuhang devotion sa Ginoo? At nagkaroon ng katahimikan. Intro pala mga igsoon. Hallelujah! Andam na pumudra mga igsoon. Hallelujah! And maybe you are here tonight. Ug gibati nimo na nawala na gyud ang kalayo sa Ginoo sa imong kinabuhi karon gabi. Hallelujah! Have that desire in your heart. Ayaw sugot na mauli ka pero dili ma-restore ang kalayo sa imong kasing-kasing. Amen. Maraginay man, amen. Hallelujah! How to keep the flame burning. How to keep the flame burning. Nabatay time, Dre? How to know sa oras ba datis? Kabulo lang ko. Ha? So okay lang mga alas 3 sa kadlawon? Okay lang, mag-overnight na ninyo. Wala may maglamay pa to dito. Sa mga mag-ito, kayo na magreklamo sa mga, muna sa mga sayo, may mahuman sa mga simba dito. Praise God, dali, okay kayo dali, no? Inaitupad, ninaitupad. Tanawa siya, lingiin mo tupad. Ginatugutan ta ka? Pero nga taro, ginatugutan ta ka? Nakusion ko? Kung makatulog ko. Yan na ha? Tapos, punta ka ng fist bump para seal the deal, okay? Fist bump. Napansin ako na ang inyo ang babae o lalaki, Dre. Inanay gud ni? Ananay gud ni? Okay, binawag na ako sa Iglesia ni Cristo ba? No, lahiman ko ng lalaki, babae. No, hallelujah, praise God. No, at least to, klaro sa ako, how to keep the flame burning. How to keep the flame burning. Ano importante kinigsoon because sama sang gingon kanina, it's not the ministry that will sustain. It's not what you do in church, it's not what you do for God that sustains the fire in your life. Sa karon na panahon, daghan gid kayo ginungdan na mamatay ang kalayo
sa tuwang kinabuhi. Whether you're a pastor, you're a leader, you are a worship leader, you are a member of the worship team, walay exempted. Kitang tanan na atay tendency nga mawala itong kalayo na sa Ginoo. It could be karong gabi, mabalik imong kalayo, pero kung dili ka magbantay, 3 days from now, 1 week from now, mawala ka gyapon. Ug may imong useless tanan. That's why there are things that we need to do aron na ma-maintain nato, magpadayon, magpabilin, o mas musamot pagsiga ang kalayo sa tuwang mga kinabuhi. Amen. Number 1 is that get rid of sin. Hallelujah! What? Isa sa mga causes na makapatay sa kalayo sa itong kinabuhi ang sala, mga igsoon. Why? Because sin is a trap. Come on! Sin is a trap. Sin is what entangles us so we don't grow in our walk with God. Ang sala ang isa sa mga hinungdan, mga igsoon, nga mo'y makapagapo sa tuang at dili na noon ta katarong og lakaw og pangalagad sa Ginoo. Get rid of sin. Biyayang sala. Amen. Kapala mo unsa ng sin, mga igsoon? Sin is like a poop covered with chocolate ice cream. Ha? Nasabtan ninyo? Ang sala daw, mura daw na siya igit. Kailan mo igit? Ako nang bisayon mo. Ako nag-English para dili kayo lain paminawon. Pero mura daw na siya igit. Poop. Okay, poop. Na putos. Gipatungan o chocolate flavored ice cream. Hello? The more you lick on it, the more na mo, lagi kayo siya, gabi nindot lagi kayo siya. The more it is exposed. O one day, malasahan na din mo ang tinuod nga lasa niya. Hello? Sin will feel good at first, but eventually, it will destroy your life. Amen. It will destroy you both physically and spiritually. Some other places, nilad na kaayo. Why? Here's the thing, mga igsoon, especially mga young people ni gusto na nako i-grab ang chance. Okay lang ba na may mag-real talk na karon? Kaya wala ko kabalok kung invite pa ba ko rin usab. Ha? Hallelujah. Pero gusto lang ako i-grab ang opportunity to preach the Word of God, just plain, just raw Word of God. No sugar-coated. Hallelujah. Nga akong iwali ang pulong sa Ginoo karong gabi, okay lang ba? Just preach the Word of God tonight. Bahala na mo kung dili ko nyo invite to next time. May mo, di na to invite to si Pastor Pipoy, grabe ka ra kayo. Mamersonal ra kayo. Sex before marriage is sin. Mabansa niyo, mao. I know, dili na mo inosente sing aning bagay. Sex before marriage is sin in the eyes of God. Some other places, gapanghatag silang mga kanang protection kay ugma lagi daw. And do you know there are demonic powers, spirit of lust nagalihok sa kalibutan karon. Tan-aw ka sa Facebook, mo scroll ka dra mo na mga content tanan, mga dili maayo. O grabe ang move sa spirit of lust labaw na sa mga young people. And if you're not going to break it tonight, dagag mga young people, even Christians, biktima ani ugma. Can I hear amen? Can I hear amen? And let's break it.
kita nga taga dire, kita mga taga FTM, kita na mga nakadungog sa mensahe karong gabi. Let's pray it tonight. Amen. Hallelujah. We are not called to handle sin, mga igsoon, because you cannot handle sin. Dili ka pwede maingon, maayo kayo ko, pastor ba ko, hawod kayo ko, I'm a worshiper, I can handle sin. Sin? Wala na. Chicken, piece of cake. Inanta kag tinod, you cannot handle sin because we are not called to handle sin. We are called to run from it. We are called to flee from sin. Nabay maguyab dire? Mo ba lalaki, naglingi sa pikas ba? Naabay na iuyab dire na wala kabalo si pastor. Wala kabalo si leader, ayaw taas o kamot. Boys and girls, God called us, God called you to flee from sin. If that relationship causes you to sin, run away. Dagan palayo, karon dayon, i-chat, i-text. Dagan palayo. In Jesus' name. Hello. Can I hear amen, mga young people? Kung naka sa untimely relationship, mga igsoon, mga young people, boys and girls, I know that you can discern it in your heart. Ang gikan sa Ginoo dili. Pero if you can discern it nga dili nagikan sa Ginoo, girls, bulagi na karon pa lang. Kamupod mga lalaki, ayaw mong gising-isi dira. Bulagi na dayon karon pa lang. Why? Pili ka kinsay gusto nimong i-honor, ang Ginoo o ang tao. Ang Ginoo or imuhang flesh. Pastor, mahal mo kasi siya. Pastor, he cares, she cares. She cares ka karon. So a lot of marriages fail kay tungod wala naghulat sa Ginoo. Daghang relationship na fail tungod kay wala ni hulat sa Ginoo. Hello. Can I hear amen? Kanang kusog nga amen. Ang tanan na igo, ingon amen. Ang tanan makigbulag, ingon amen. Dagan-dagan bidaygan. Hallelujah. We are not called to handle sin, mga igsoon. Hallelujah. In Hebrews, look at this. Hebrews chapter 12, verse 1 and 2, it says there, therefore, we also, since we are surrounded by so great cloud of witnesses, ingon niya dira, let us lay aside every weight, and the sin which so easily snares us. In other words, in other version, it says, it tangles. Mahigtan, magapos, until di nakakalihok. Hello? Sin, ingon niya dra, ang cause sa sin, it will entangle you. Ang sin is a weight. Makapabukat. Hello? Amen. So, inatawag tinood, lisod kayo kung bukat yun ka may zoon. Last December, grabe, pagsaka sa akong timbang yun. Saka lang may hagdanan, mana sa hagdanan, hangakon ako. Kaya tumig Dubai itong last December, grabe. Sige, magbaktas ito, gipanghanga. Nga naman, kusog kayo mukhaon. Salamat, pagkabot ng January kay fasting man. Hallelujah. Look at that. Ang weight igsuon, ang sin is like a weight
na naitawag si Lord sa imong kinabuhi, na siya gusto ipahimo sa imong kinabuhi. But because of that weight, maglisod kag lakaw sa purpose sa Ginoo. Maglisod kag lakaw sa tawag sa Ginoo. Why? Because you allowed that weight to hinder you. And what is that? That is sin. Hallelujah. That's why ang isa gid na challenge sa tuwa is to lay aside, ipadaplin, buhian, biyaan ang tanang mga form of sin in our life. Hello? Let us lay aside every sin. That's why pa niya dito. And let us run with endurance the race that is set before us. Ladies and gentlemen, you are in a race. Kitang tanan nata sa lumba. Dasoy lisod kayo nga nata sa lumba na magpabilin ng mga weight, mga bugat sa imong kinabuhi. Muna ayaw sugot igsoon, karong gabi muli ka, naagya po ng weight sa imong kinabuhi. Make a decision to really release that weight in your life so that you can run the race that is set before you. Hallelujah! Palakpakan na itong buhay na Diyos. Genesis chapter 39, that was the time when Joseph and Potiphar's wife, gitempt, hallelujah, si Joseph sa wife ni Potiphar. And you know, when you are a wife of a ruler sa Egypt, of course, you are pretty. You are gorgeous. Pero bisan pag inana si Joseph mga igsoon, wala siya leader, wala siya mentor, wala siya church. Wala siya online Bible study. Wala nag-follow up siya. But in the face of temptation, si Joseph, he was able to flee from Potiphar's wife. Ngayang people karon magsigig simba, sigig adtog church, naa na youth leader, naapay mentor, naapay pastor, sigig tambag, pero magtago-tago gihapon. Hallelujah! Mabalaan na lang nanay uyab si Dodong. Mabalaan na lang nanay uyab si Inday. Ay sila na ini worship leader? Ay sila na ini drummer? Wala kabalo ang leader. Na-realize na lang one day. Daghan na sulod sa church. Nanay mga leaders, nanay pastors. But Joseph, walay nagmentor siya but he was able to flee from Potiphar's wife. Kung nakayahan ni Joseph, kaya po na nimo. By the grace of God, by the power of His Holy Spirit, you can flee, hallelujah, from any form of darkness, from any spirit of lust, from any spirit of Potiphar's wife in your life. You can flee from every temptation. Amen. Hallelujah. Look at this. Tanawan siya. I want to show you something. How the Mongolians catch a wolf. How Mongolians catch a wolf. Kani mga Mongolian mga igsoon, ang imura nila is that they will use a knife and then they will dip that knife sa blood and then ibutang na nila sa gawas para mahimo siyang ice. So basically, maghimo siya o like a popsicle blood. Tama? O ilahan ng ibutang sa gawas, butangan na nila like kahoy or anything na itukot sa gawas, and then masimutan na siya sa wolf, and then the wolf will begin to simut-simuto na niya ng una-una.
Hello? Diba? Chat-chat sa ginagmay. Text. Gusto pa bang text? Chat-chat. Stalk sa Facebook. Diba? Hi. Ako na si Mark, kung nagkuan ganina. Kapay Mark eh? Wala ko nagwala. Wala. Ako na si June. Ako tulog. Nagkuhan kanina dito sa tubangan. Na-recognize ko ni mo? And then the wolf begin to smell that knife, kaya masimutan nila ng dugo, and then he will lick that knife. Iyang tilapan ng katong knife. And then, sa kadugayan niya o tilap sa knife, ang eyes dito sa knife, it will numb the tongue. Na mahimo siyang moraog anesthesia na mag-numb ang tongue sa wolf, and then that wolf will never feel pain. Right? Until nga mahurot ang blood, wala kabalo ang wolf nga ang iyang ginatilapan na blood, dili na blood tong nasa knife, kundi blood from its tongue. And eventually, ang wolf mamatay because hutdan of blood. Ug muupod na ang ginhimo sa yawa karong panahon na. Ang yawa wala na siya gamit og tao sa gawas. Mangita na siya mga biktima diri sa sulod sa church. Ug kasagarang biktima niya, ginabiktima niya pagbantay mo kaning naa sa tubangan. Wala na ko ginhadlok na sa tubangan, ha? Ay mo gahadlok, ha? Pero kasagaran biktima, ang target sa enemy, sa nasa ministry, mga leader, mga pastor, mga youth. Hello? Amen. And ang wolf, wala na siya kabantay, magsige siya entertain sa relationship nga dili iya sa Ginoo, siya entertain anang tao nga kabalo siya red flag kaayo, dili Christian, palahubog, palainani. Hello, hilig paminaw og mga kanta ni Elia, Sabakadere. Ang ringtone, Sabakadere. Hindi ikaw in love na kayo ka, basta pag ginagamit ka sa Ginoo. Eventually, wa ka kabantay nga imuhang sariling blood na day imuhang gina-leak. And eventually, you will die. Tingala na lang ka, wala na kay gana mag-lead og worship. Wala na kay gana mo ampo. Wala na kay gana mo simba. Wala na kay gana sa fellowship. Tingala na lang ka, mulikay na ka kay pastor. Mulikay na ka kay leader, kay nganuman. You are already dead spiritually. That's why the Bible says, get rid of sin. Run from sin. Any form of sin. Run from sin. Kung gusto ka, magpabilin ang kalayo sa imuhang kinabuhi. Amen. That's why we don't handle temptation. We run from it. Hallelujah. If you want to keep your fire burning, flee from temptation and say, God, this heart, God, this body is for you alone. Lord, kaning lawasa para ni sa imuha. Lord, kanina kasing-kasing para lang ni sa imuha. Lord, I preserve my heart. Lord, I preserve my life for your glory alone. And you alone will use this life. Amen! Nang Ginoo lagi mo gamit ana imuhang kinabuhi. Ayaw i-allow na yawa mo gamit anang kinabuhi iha. Ayaw i-allow na dula-dulaan sa kaaway imong kasing-kasing. Ayaw i-allow na dula-dulaan sa kaaway ang imong manahuna. Protect your heart. Girls, protect your heart. Hallelujah. Come on mga lalaki, protect your heart as well. And run from sin. Amen. Hallelujah. Pwede ba pagpakan nato si Lord? All who are victorious. Hallelujah. Tanang madinaogon ng mga young people.
Number 2, get rid of extra baggages. Get rid of extra baggages. If you want to keep your fire burning, remove extra baggages in your life. Daghan og mga baggages, especially karong panahon na. Sa mga young people, daghan og mga baggages. Amen. Daghan weight. That's why in Hebrews, gingon kanina ito, lay aside every weight. Atong bag. Josh. Hallelujah. Sama ni siya sa weight sa tuwang kinabuhi. Example lang kani siya bugat na bag. Kanigaan naman niya akong bag. Example lang bugat ni siya na bag. Lisod kayo mudagan, lisod kayo makiglumba sa kinabuhi if we always carry the weight. Siguro kani karon gaan pa ni siya, pero pag mudugay ni sa likod, sakit na ni siya. Bugat na ni, and you cannot focus, you cannot run if you always carry this weight in your life. Magsikag bit-bit inani. Imagine, gusto ka padaganon sa Ginoo, gusto ni Lord mag-move forward ka, pero ang problema, dili mo kaya buhian kani mga extra baggages sa imo ang kinabuhi. Hello. Hallelujah. Unsa ang usually baggage sa itong kinabuhi? Na to ni. May mga baggage na example na ako diri, ha? Baggage number 1. Unrepented sin. Oh. Na nyo'y gitago-tago sa inyong kuya. Na may gitago-tago sa inyong cellphone. Na wala pa ninyo nang umpisal sa Ginoo and you put it in your bag. Unrepented sin. Baggage. Nabadre? Worship team? Young people? Hello? Kung akong hulamon inyong cellphone, unsay unod, anak? Kung tanawan ako ang inyong mga recent gana history, unsay unod? Hallelujah. Ginata mo ganina, real talk yun ni padulong. Hallelujah. Those are extra baggages. Disud kay mo dayeg sa Ginoo nga kabulong ka ang cellphone sa imong bulsa, nagakos sa imong hatusin. Extra baggages. Can you imagine? Mutugtog ka dira sa tubangan, pero naa kay gihimo nga dili maayo. Padayon ka tani? Ha? Murag nangaluya lagi mo. Ha? Extra baggages. Can you imagine? Can you continue serving God? Hallelujah. Kaya pa ni mo padayon? Serve kay Lord. And there are things in your life ginaingnan ka permente sa Ginoo, biyahe na i-delete na undangan na ng dula-dula sa cellphone, undangan na ng pagka-addict nimo sa games. Kapila nakaingnan ni Lord. Extra baggage. Lord, kaya pa man ako, Lord, I can still worship. At tugya po nga simbahan, tugtog hapon ka dito. I love you, Lord. Salamat, salamat. Pero sa tinuod di ay, agoy, si Dodong, na ang mga unrepented sins. Hallelujah. Masa pa ikaduha? Tana to.
Usa pa yung mga other baggages. We have unresolved conflicts. Muna siya kasagaran nga wala na resolve na conflict within the family. Wala na resolve na conflict between your mama o papa nimo. Hallelujah. Umusig pa magyapon ko. Butang na ako sa bag. Pwede na ako itago sa bag. Unresolved conflicts. I can handle it, I can fake, I can smile inside the church. Kaya na akong may smile o itago ang mga unresolved conflicts sa mga igsoon. Kauban sa church. Kamu na lang mag-isa-isa. Wala ko kapulos issue nyo diri ha. First time pa ako diri sa church. Wala po ko nag-stop sa inyong mga kinabuhi. You put that in your bag. And maybe some of us, we smile. Dako kay tagngisi. Pero sulod diri sa tong bag. Halos magisi na sa mga unresolved conflicts. Kung sa'y sunod, anak, anger. Kasi kung sa unresolved conflicts na kay kasuko. Hallelujah. Muna gingon ako karong gabi, nagay pangayuhon si Lord sa tuwang kinabuhi. Amen. God is about to heal your heart, our hearts tonight. And sometimes we put this anger, ato rang tago-taguon lang nato, and we put it in our bag. And sometimes, moingon lang ta nga, Lord, ignite the fire, God, Lord, balaang kalayo sa Diyos. Pero inside your heart na kay anger, put it in your bag, dadon nimo, pasanon nimo ng anger na. Hallelujah. Sa sunod sa anger, bitterness. Nanakay kalain. Hallelujah. Napay mga, wala ko kabulod rin sa inyo ha. Wala ko nag-stalk sa inyong mga kinabuhi, but might be, this is from the Holy Spirit nga, na yung mga bitter diri sa ilahang mga ginikanan. Na yung bitter diri sa ilahang family, nalain. Kay feel nila rejected sila, feel nila unappreciated, wala sila gi-appreciate. Wala gi-appreciate ilang effort, wala gi-appreciate ilang hago, wala gi-appreciate tanan. Sometimes it causes bitterness sa imong kinabuhi. Sometimes, igsoon, kung dili ni mo na siya madili sa imong life, dili enough ang pagsimba-simba lang. Dili enough ang pag-join-join matag Domingo. Ang bitterness, kinahanglan yun na siya masurrender sa tuwang kinabuhi. Pero nawala naman ang amen. Ang bitterness, igsuon, ang imong kalain, kinahanglan masurrender na sa imong kinabuhi. Basig na yung mga mag-asawa diri karon na minaw sa gawas. Hallelujah, nakadumog sa kong tingog. Nga basig na kay bitterness sa imong pare, sa imong partner, sa imong bana. Na kay bitterness sa imong igsuon, na kay bitterness kay hallelujah. Morning panahon karon na kinahanglan ni surrender nimo na sa Ginoo. Daghan sa tuadri we put it in our bag, sibutang nato sa tong bagan. Kaya pamangyud ni. Pero wala ka kapalusap ng imo ani gitapok sa imong bag. Anam-anam na siya kabugat o anam-anam na siya kahoy. Kapoy na kayo. Kaya pa ni. I can still worship the Lord. I can still smile. Woo! Thank you, Jesus! Pero wala ni magidil ang bitterness. Isulod na itong bitterness dira. Nalain ka sa imong pastor.
nalait ka kay yun ali, nalait ka sa anak sa pastor, tanan na lang kay pastor, kay pastor. Kapulo mo sa ilisod, usahay sa pastor, kay usahay kami mga pastor, wa may right malain sa inyo ha. Pero kamo na may right malain sa pastor. Pero ang pastor walay katungod malain sa membro. Muna ang pastor ilahan ng dibdibon. Muna ang mga pastor ilahan ng taguon. Dili isulti. Ang mga membro pag malain sa pastor ipangtabi sa tibok barangay. Si pastor, kabalo ko si pastor, nana. Pero wala ba kabalo? Ang problema ni pastor, nanay problema sulod sa pamilya. O problema po ni pastor ang inyong pamilya. Pero pangutana karon kanusa ba ninyo nahimong problema na nag-care mo sa pamilya ni pastor? Hallelujah! Amen! Kanusa man ka nag-care sa anak ni pastor? Kanusa man ka nag-care sa family ni pastor? Wala lang kunos ka last time na ngumusta kay pastor. Pastor, kumusta man ka? How are you doing? I want to remind you, pastor, naarami dire, nahigugma mi sa imuha. Mubak up mi sa imuha. Kung ginadawat ka sa uban, kami ang mag-cover sa imuha. Kung kinatabangan ka sa uban, kami ang mutabang sa imuha. Asa naman ang mga kaigsuunan ngayon anak kasing-kasing para sa lagad sa Ginoo? Asa naman ang mga young people ngayon anak kasing-kasing para sa lagad sa Ginoo? Or are we going to keep our bitterness and put it in our bag o padayon ta musimba diri, padayon ta magpasan ani atong bitterness? Next issue in life. Hallelujah. Unsa man ni? Unforgiveness. Of course, bitter na ka. Hallelujah. Wa ka kasaylo. Isa sa mga cause of depression is unforgiveness. Isa sa mga cause sa stress is unforgiveness. And maybe isa sa mga cause that you are tired because of unforgiveness. Pagbantay kung naamoy mga unforgiveness ng wala niyo pa ma-deal. Next, lust of the flesh. Hallelujah. Unrepentant sin, lust of the flesh, lust of the eyes. Kumusta man daming nagsuot? Are we keeping ourselves pure at tubangan sa Ginoo? Another baggage. Isa pa. Pride of life. Simple-simple lang. Hello? Pero naatay gibit-bit nga pride. Unsa pa, mga baggages. Kani, laziness. Baggage ni pastor, baggage na siya. Baggage po natin sa mga ginikanan. Kanang utol na kay magmata, kay magsigig cellphone, o niya walay matabang sa balay. Baggage na siya. Hallelujah. Lisod kay active ka sa simbahan, igsoon, pero dili ka aktibo sa balay. Lisod kayo magpagamit ka sa simbahan, o niya dili ka kabalo, manghugas og plato, manghipos imong higdaanan, manglabas imong sanina, maglimpyo sa inyong balay. Laziness is one form of baggage. Hallelujah. Kung gusto ka gamiton sa Ginoo, sugod sa inyong balay. Sugod og matag sayo. Murag hilom lagi tag tanan. Hallelujah. Can you hear amen? Can I hear amen? Another form of baggage. Mga ginikanan dire, nadre inyo mga anak. Nadre ha. Tanawan ninyo ha kung kugihan na sila ha. Amen. Isod kayo na.
Ikaw, kusog ka manilig diri sa simbahan, pero pag abot dito sa inyong balay, di ka man ka makapanilig. Kung diri sa balay, kugihan ka, ikaw mo orange, kuya, kuya, wasa mo. Pag abot sa balay, hallelujah, ano ulam? Ulaw po ta mga igsoon. Bato-bato sa langit, ang matamaan. Magbago na. Hallelujah. No self-control. Another form of baggage. Unsa pa? Dagan pa ni mga igsoon. Kani. Gossip is another form of baggage. Dili lang biya mga babae ang marites, dagan pong mga lalaki ang marites. Hallelujah, bantayan nato. Ingon sa pulong sa Dios, ang dila dra nagikan ang tanan, ang kinabuhi ug ang kamatayon naa sa gahom sa imuhang dila. Amen. Ayaw sugot nga same tongue nga imuhang girabang padira, imong speaking tongues mo pud imuhang gipang tabi o gipang chismis. Hallelujah. Kaya iba sa to, kusukit na magraba ba, kusukit na mag-worship, kusukit na mag-hallelujah, pero kusuk po kayo na manglibak. Gossip. Another form of baggage. Sa pa, napagod na, last. Kani. Wrong relationship is another form of baggage. Kumusta mamuyang people? I want you to look me in the eyes karon. And I want you to think of your relationship. Gikan ba na kay Lord or dili? Gingnan ba ka sa Ginoo o dili? Hallelujah! Mga lalaki, tanawa ko ninyo diri mga young people. Unsay nabasa ninyo? Posga. Kana inyohang karelasyon, gikan na sa Ginoo o dili? Kamuray makatubag ana. Dili ako, di ko ta mo i-judge. Kamu girls, kamu diri. Ha. Basahan ninyo. Relationship. Kana inyong relationship karon. Gikan ba na kay Lord? Product ba yan ng prayer nyo? Pinagpe-pray nyo ba yan? Or basic product ra na sa mga shared reels? Or mga kanang mga heart like sa imong stories? Unya nanay ko, kasi si feeling sa kuha, kasi siya like. Kinahanglan ang inyong relationship is a product of your prayer. Pag dili na product sa prayer, kung dili na resulta sa prayer, dili na iya sa Ginoo. Kamo mga boys, kita mga boys, hallelujah, before you pursue somebody, pursue God. Ug I want you to pray and fast for that person before you pursue that person. Kung di ka gusto masipyat, kung di ka gusto ma-fail, kung di ka gusto ma-fall into sin, kinahanglan you pray and fast before you pursue that person. Kaya kung dili, mahimo na siyang baggage. Lisod kaayo, magpadayon ka sa ministry, and you are in the wrong relationship. Lisod kaayo, magpadayon ka og worship lead, but you are in the wrong
relationship. Basig matingala ko, pag wali lang pa itong dagang mag-chat sa kuha, masuko. Kaya nagbulag sila, kaya ako na hinungdan. Hallelujah. Ako, nagwali lang ko sa pulong sa Ginoo. Wata mo gipugos. Wata mo ano po ang tanan, ha? Pero nalala sa inyo, o sa conviction ni Lord sa inyong kinabuhi. Kung kana ba nakahimaya sa Ginoo o dili. Kung ikaw estudyante, nag-eskwela pa ka, dili uyab-uyab imong priority. Gusto na klarohon niya, ha? Tapos pamantag time, no? My time here is 10, okay? Gusto na klarohon niya siya, ha? At least, may isgutan na ito niya siya nga topic. Kung ikaw estudyante, unya musulod ka og relationship, dili relationship imong priority. Ang imuhang priority is your studies. How do you know if you are ready for relationship? O sa imo may balan, ready ka for relationship? Hallelujah. Gusto niyo balan? Kamo, gusto niyo balan? Kamo, gusto niyo balan? Number one, if you want to know if you're ready for relationship, kinahanglan, sama sa ko kanina, it must be a product of your prayer. Kinahanglan na ay go signal kay Lord. Pag walay green light gikan sa Ginoo, dili na gikan sa Ginoo. Amen. Pag imo makita mga red flags, kani ba mga lalaki, mga young people na mga babae, no? Ilang ginang ipakita ang best. Yung pa nila, best foot forward, kukihan, gentleman, caring, loving, muhatag og time, muhatag flowers, maghatag og bisan unsa. Pero bantay ka na. Hallelujah, ayaw kumpiyansa na, basta dili na iya sa Ginoo, karon sweet mo, hug-hug, cuddle-cuddle. Pero pagkabot na nagkaminyoon, na namuha na, mura na mo nag-UFC, nag-boxing na. Pag dili na iya kay Lord. Ikaduha, you need to be mature enough nga mosulod sa relationship. Kinahanglan imong mentality is marriage, not dating. Why? Because wala sa Bible ang dating. Ang naghimo o word nga date ang kalibutan. But in the Bible, you cannot treat a word or scripture in the Bible that says, date muna. Date first. Because it's not biblical ang dating. Marriage is biblical. Muna, kung dili pa ka ready maminyo, ayaw sa ukuya-kuya. Kaya nga naman, sa mukon lang nimo kinabuhi ani babae mga naghilom-hilom din sa plin. Manggugulo ka lang sa buhay nila. Nagpahulay na sila, hilom na, hapsay lang ang kinabuhi. Unya, mukalik kag sulod, nga wa madagay plano maminyo, dili pa ka ready for responsibility, ayaw sa. Katulo, my point here is, kung dili pa ka kaya mo atiman sa imong kaugalingon, nga mo expect makapatiman kag laing tao. Pero hanay tani. Kung dili nimo kaya timanon gani mong kaugalingon, mangita pa aglain at timanon. Hindi nimo kaya manglabas imong sanina, mangita pa aglain at timanon. Pagdahapon nimo gnawangoy. Wala ko na sukuha. Nani radyo ko. Hallelujah. Musulod akong fourth na point ani. It's about being financially responsible. Dili financially stable, but financially responsible. Dili makadato, dili makadikotse, dili makada-house and lot, pero at least you are responsible when it comes to your finances.
Kaya nga naman, kaya kung dili ka responsible sa finances, mo nang cause inyong away in the future. Amen. Sabta ba na to? So unsa, hinumdumin nyo ng upat kabutang para mabalaan ninyo kung ready na mo for relationship. Amen po ba, mga boys? That's why stop carrying the baggage. Amen. Stop carrying this baggage o kinahanglan ako ning i-let go ning baggage sa itong kinabuhi so that we can run the race that God has set before us. Pagpakal at umuwi ng Diyos. Hallelujah. That's why now you decide, will you keep that baggage or let go and give it to God? Luke chapter 10 verse 4. Tarawa yun, Dedre. Do not take a purse or bag or sandal, and do not greet anyone on road. Hallelujah! Do not take a purse or bag or sandal. O sabot pa sabutan na, gusto ni Lord that as you obey God, kinahanglan imong buhian, let go, release every baggages in your life. Dili pwede magpabilin ka, di pwede magpadayon ka, sa imuhang lakaw. And you keep baggages. Let go of that baggage. Inam tupad, let go of that baggage. Inam tupad, let go of that baggage. Tanawa ni picture. Pwede pa kayo next sa picture? Kung makatong airport, na ginatawag nga baggage scanner. Can you show that picture, please? Hallelujah. Praise God. Na ginatawag nga baggage scanner. Di ba? Tanaw niya dito kung sa'y unod sa inyo hambag. Pag-agi ani niya nakita dito, oy, na ay bitterness, oy, na unforgiveness, oy, na ay mga unrepented sins, oy, na ay wrong relationship. Bisag pag nakabook kag ticket, bisag pag naani mong name dito, as long as you are not willing to release it, mabilin yun eh. O di ka kasakay sa aeroplano. Muna, di ka kalupad sa mong purpose. Di ka kalupad sa tawag sa Ginoo. God called you to become a minister. God called you to be used for His glory. Gusto ni Lord gamiton ka, mulupad ka. But because of these baggages, pagtanaw sa scanner, oy, naman yung mga bitterness, naman yung lust of the flesh. Kumutanan ako, willing ba niyo ma-let go ni mga igsoon ni mga baggages? If there are unresolved conflicts, are you willing to let go and God change me? God renew me. Lord, baguha ko anahuna. Lord, baguha kong kasing-kasing. Lord, I want you to use me, Lord God. Baguha ang dapat baguhon sa akong kinabuhi, Lord. Hallelujah. That's why in Matthew chapter 11 verse 28 it says, "Come to me, all you who are weary and carry heavy burden, and I will give you rest." Ang tinuod na kapalayan nasa presensya sa Ginoo. If you want to experience that rest, let go and let God. Amen. Last, dito na magtapos. Last is number 3. Live a holy and righteous life. Kung gusto ka magpadayon, magsiga ang kalayo sa imong kinabuhi. If you want to fan the flame, if you want the flame to keep burning, live a holy and righteous life. In the generation full of lies, full of deceit, usay lisod na kayo magkinabuhi nga balaan at tubangan sa Ginoo. Magtanaw ka sa mga salida karon ngilad na kayo. Magtanaw ka sa mga Netflix karon ngilad na kaayo, full of sexual contents. Mga games karon grabe mo daot sa una-una sa mga bata. Sometimes ang cause makasala ka naara diri perminti sa imong bulsa. You spend many hours sa imong cellphone, pero wa kay tayo mo basa sa pulong sa Ginoo. Muna din na kamatingalang mo inana ang mga young people karon.
Diba? Sa una, mga tao, mga young people sa bukid, nagagig time, mubasa sa pulong sa Ginoo, kaya naman, wala may signal, walay ka ng cellphone, walay wifi, walay ka ng tawag walay entertainment. Pero tanawa ka ron, bisa ka sa bukid, nanay piso wifi. Bisa sa bukid, nanay sila yung mga Facebook account. Ha? Una karon, grabe access na karon ang mga dili maayong butang. And it's very hard to live holy before God. That's why how can you expect the young people to live holy and righteous at tubangan sa Ginoo? Sa Exodus chapter 3 verse 5, motong time that Moses saw that burning bush, and when he saw that bush, kanang tanom nga nasunog, nakita siya nagnay kalayo, pero wala man nasuwa man siya nimong kapo. Ang kalayo wala wa makakos nga mamatay ang katong tanom. Why? Because the fire that is from God, you will not die, but you will live. But the fire of the world, mo nang hinungdan, mamatay ka. Pero ang kalayo magikan sa Ginoo, magkalayo ka, pero di ka mamatay. Same that burning bush. Natingala siya, nasunog, pero wow, kanay mo nga mo. Na-attract si Moses karon. Doon siya dito. Kung sa'yo ito, Exodus chapter 3 verse 5, sa'yo dito, do not come any closer. God said, take off your sandals. Why is it? Yung sa tanan, gipatanggal ni Lord, ganong sandal may gipatanggal. Why? Because wata kabalo asagikan ng sandal ni Moses. Kani mong gitamakan karon, kani mong sapatos, wa nagikawasa nagikan ng tamak na. Basigikan na sa gawas, gikan na sa kalibutan, gikan sa bar, gikan sa mga dili maayo. That's why God said, take off that sandal, the thing that is connected to the outside world, tangtangan na. Because why? For the place you are standing is a holy ground. Dili pwede na mapagamit ka sa worship team and you have that sandal of the world, hallelujah, that you keep singing that worldly song, that you keep singing ka ng mga ngilad ng mga kanta, and then mo kanta ka ng worship song. The sandals of the world. That same mouth na imong gikanta o pagdayeg sa Ginoo mo pagyapon imong ikanta sa videokehan. Kana imong kamot na gitaas na sa Ginoo mo pagyapon ang kamot na imong gamiton sa mga dili maayo. God said, take off your sandals. Because the place you are standing is a holy ground. Si pangalan mo? Ha? Gian. God is telling you, take off your sandal. Take off your sandal because the place you are standing is a holy ground. Dito pa na tayo, gitawag ni Lord si Moses, I will use you, gamiton ta ka. Pero kung wala gitanggal ni Moses ang sandal, wala yung Moses karon sa Bible. So, Moses has to decide, should I keep this sandal? Or ako na tangtangon ni? Hello? Gusto ko paggamit sa Ginoo, pero kinahanglan na po kay sacrifice. Tangtangon ko na mo. Bisan sa naka-branded. Kay si Lord, di siya makita branded. Habayanas. On cloud, on night. Wow. Ay, just keep it. Kay branded man dahil na. Ayaw na lang natanggal lahat. Kay branded man dahil na. Hindi ba na si Lord? Kay di si Lord, di siya mutanaw brand. Wala siya nagtanaw unsa ang imuhang suot na sapatos, kung mahalod ba na or dili. Pero kung kana, gikan sa kalibutan, remove it. But Lord, di na ako matanggal ang sapatos, Lord God, because it will expose what's inside. Ulaw ko, Lord, kay kung tanggalan ako, makita mo akong tiin, hugaw kayo, akong past. Makita mo, Lord God, kung sabit kong ahugaw.
Ulaw pa, Lord! Yung singa ni Lord, remove it. I don't care. Wa ko'y labot, just remove it. Tantangan na. Wa ko'y labot si mong past. Kaya akong kitanaw imong future. God is telling you, Gian, I'm not looking at your past. I'm not looking at your mistakes. Wala ko naglantaw sa mga kasipyatan sa imong family o sa imong background sa imong family. Nagingon ni Lord, I will use you. I will use you. I have a plan for you, a great plan, and I will use you for my kingdom, says the Lord. But you have to decide, let go of that shoes, of that sandal. O kung decide ka sa ba ni Lord, sige Lord, bahala ka ng medyas, gisi-gisi, bahala ka ng hotel, baho, hugaw. Ikaw na bahala, Lord, but I will remove this. Balag mahalo, Lord, pero sige lang, I will remove this, Lord God, so that you can use me for your glory. Lord, nagtama na ako ni Lord, so that you can use me for your glory. So, gitanggal ni Moses karon. He began to walk closer to that fire. Ug ang kalayo nga naa dito sa tanong, nabalhin kay Moses. Through what? Through the Word. Amen. Through the Word. Through the Word. Through the Word. Ug katong kalayo, the burning bush began to speak to Moses. Kato siya, nabalhin ang kalayo kay Moses. And then Moses began to do signs and wonders and miracles. You are just one shoes away sa imong calling. You are just one shoes away from your calling. Hallelujah! Amen! You are just one shoes away from your calling. You are just one sandal away from your calling. And the moment you remove your sandal and begin to obey the Lord, dito naghimo gaming milagro si Lord si mo ang ginabuhi. Hallelujah! Apit ang mahuman. Apit na dyan ko mahuman. Hallelujah! In 1 Peter chapter 1, yun dito, as obedient children, do not conform to the evil desires you had when you live in ignorance. But as He called you is holy, so be holy in all you do. In Genesis 16, be holy because I am holy. Is it possible to live a holy life, my son? Yes. Why? Because the Bible said so. Amen. Amen. So how do you live a holy life? Kung saan man nato pag kinabuhi nga balaan at bangan sa Ginoo. Diri karon mo sulod ang balaang spirito. Diri karon mo sulod ang Holy Spirit. And let me explain this to you just for a while. The Holy Spirit is the divine enabler. Kaysa una, wala pang Holy Spirit, dili ta makabalibad sa sala, di ta makabalibad sa temptation. But now the Holy Spirit is here, we can say no to temptation. Amen. That's why kung dili ka puno sa balang spirito, hallelujah, dili ug dili jud ka, imposible jud kay magkinabuhi nga balaan tubangan sa Ginoo. Look at this. In John chapter 14, tanawan na siya. John chapter 14, basahan niya. Usang trabaho sa Holy Spirit. But the Helper, Comforter, Advocate, Intercessor, Counselor, Strengthener, Standby, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, in my place to represent me and act on my behalf. O sa trabaho sa Holy Spirit, He will teach you all things. Ang dili nimo kaya kanadto, kaya na nimo karon through the help of the Holy Spirit. Some people say, imposible kayo mong maglakaw ng balaan at tabangan sa Ginoo. Yes, you can with the help of the Holy Spirit. Why? Because the Holy Spirit will teach you all things. He will help you remember everything that I have told you.
Muna, ang Holy Spirit is divine enabler. Ang dili mo kaya na nimo karon mo resist sa temptation. Kaya na nimo karon mo move forward. Kaya na nimo mo padayon. Kaya na nimo atubangon ang tanang pagsulay ug tanang problema through the help of the Holy Spirit. Hallelujah. Ready na mo maigsoon? Ready na mo? Now ni maigsoon. Look at this. And here is the good news. Muna siyang good news mga igsoon. Jesus died for your sins. Ang imuhang sala, gipangamatyan na ni Ginoong Hesus. Jesus died for your sins, for your sins, for your sins, sa tuang sala tanan. The enemy, yang ipakita sa imuhang past, ay, nani ka kangila, nani ka kahugaw. But remember this, Jesus died for your sin. And when He died for your sin, iyong pa dito that He cleansed us from all unrighteousness. And He was taken up, He was resurrected and taken back to heaven. O kapalo si Jesus, nga dili nimo kaya ang temptation na ikaw lang. Dili nimo kaya ang pagsulay na ikaw lang. Dili nimo kaya ang mga problema na ikaw lang. Kabalo si Jesus nga dili nimo kaya nga ikaw lang. So sa ingon ni Ginoong Hesus. Iyahan ipadala yang balang spirito. Sa ingon dito is the comforter, is the advocate, is the counselor. Ug kanang Holy Spirit, He lives inside of you. Ikaw nga nidawat kang Ginoong Hesukristo. And when you begin to activate that Holy Spirit in your life, maabot ang temptation, maabot ang pagsulay, maabot ang test. That Holy Spirit will begin to be transformed, to be empowered by the Holy Spirit and say, no, ibago na ko ni Lord, ipasaylo na ko ni Lord. Kato, pass na ako to, pero di na ako ma-remember akong pass. Pass is pass na ko. Kung adik ko sa una, karon dili na. Palahubog ko sa una, karon dili na. Sa una, kaya na ko na, pero karon dili na, kaya nga naman, gibago na ko ni Lord. Not by might, nor by power, but my Spirit, says the Lord. And that's the power of the Holy Spirit. Amen. I'm about to close. And our part karon mga igsoon, mga young people, ladies and gentlemen, is to be filled with the Holy Spirit. Ang atong part karon, ay muhang part karon, is to be filled with the Holy Spirit. Dili na kada Domingo. Dili lang kada na youth gathering. Every day, you be filled with the Holy Spirit. And the more you are filled with the Holy Spirit, the more ang kalayo sa imong kinabuhi. The more ma-ignite ang fire sa imong kinabuhi. The more you can continue serving the Lord. The more you can continue loving the Lord. The more that you can continue, hallelujah. Lord, I will serve you while I'm waiting. I will serve you. Lord, sabta magulang ko, Lord God, I will keep serving you. Kaya naman, si Holy Spirit pa lang, enough na ka. Amen. Amen. Romans chapter 12, I will end here. Look at this. Do not burn out. Yan naman tupad. Do not burn out. Keep yourself fueled and aflame. Ina siya. Be alert! Ina, be alert! So be alert! Servants of the Master. Ana siya, don't quit in hard times. Kasi pagkapoy na ka, you wanna give up, you want to, Lord, di na mo, Lord. Challenge the Lord, don't quit in hard times. Pray all the harder. Amen? But the Holy Spirit is here for you tonight. Kung ikaw gusto ka mapuno sa balang spirito karong gabi, I want you to stand. I want you to come in front. Hallelujah. I want you to come in front. Ayaw ka ulaw. Why ay ningi imong tupad? Ayaw tanaway palibot. If you want to be filled with the Holy Spirit tonight, I want you to come in front. Hallelujah. Have that hunger in your heart. Lord, here I am. Here I am. Use me, Lord God. Kung ikaw na karong gabi, maigsoon, ayaw ka ulaw. Do all this, kabangan. This is your night.
This is your night. This is your night. If you are that person, if you want to be filled with the Holy Spirit, come on, come in front. Some of you here, hallelujah, ginamit ako mutindog ang tanan. Hallelujah, mininog ng tanan. If you're called by God, if you're touched by God to come in front, I will pray for you. I will pray for you. I will pray for you.